we are going to Jeju Island. Hear me out. What if we did something like 1 and 2 and in the phone? Forgetting what I did, what happened to you all night. I never meant it, feels like a loop every time. Oh yeah, yeah. Cause I got nothing to lose, what do I choose? Running me out of my mind, got me confused. That I figured you out, but you're making me high. Right now, I'm falling out of love, oh my. Cause all I know is lately she got me wanting more. Hi guys! Welcome back to another video. It's me again, all the way from South Korea still. As you can see, wala na kami sa K-Guest House. And right now, we are here at Gimpo Airport. Kitang-kita nyo naman sa title, we are going to Jeju Island. So, it's my first time, well, it's our first time going to Jeju. And it's my first time flying domestically dito sa Korea. And ang flight namin ay 6:50 AM. So, medyo nangangapa kami syempre kasi hindi namin kabisado yung airport. Pero, may nakalagay doon sa departures area, 6:10 ang open. As in yung papasok papunta sa entrance. So, nagpunta kami dito, no, using Grab. Sabi ko sana Grab, pero Uber. So, mga nasa around 1,000 pesos yung pamasahe namin. And yung biyahe namin is around, let's say, 20 minutes. And we will be flying Jeju Air pala, no? So, first time ko maka-experience ng non-Cebu Pacific, PAL, and AirAsia. Grabe, no? Ngayon lang ako makakatry ng ibang airlines. Pero ito lang yung dala namin. So, hand carry lang siya. And sa Jeju Air, ang hand carry ay hanggang 10 kilograms. So, yung mga maleta namin, iniwan lang muna namin sa K-Guest House. Tapos, galing ng Gimpo, pag uwi namin, kukunin namin, tapos mag-move kami sa Airbnb naman. Guys, nasa Maling Airport kami. Oh my God. Domestic Terminal. Oh my God. Ngayon, kakatakap. Nag-book na lang kami ng Uber. Dapat chinik talaga namin. You should have checked us, please. Ngayon, ito, may bus. Pero kasi may mga stops pa siya. Sa Pilipinas kasi isa lang yung domestic at international. Sa ibang bansa pa nangyayari. kung sa Pilipinas parang okay, mali ako. Dito kasi nakakapanik. Siyempre ang laki na ng ginastos mo dun sa ilang minutes na lang for boarding. Ang problema pala dito sa boarding nila, I mean, hindi naman siya problem, pero 20 minutes lang yung nakalaan. Oo, kasi 6:30 yung boarding, 6:50 yung ano. Oh my God, sana lang mabilis yung pila dun sa pasukan. Final call! Oh my God. What an adventure! Guys, we made it! Oh my God! Kayo ha, kung mag-fly kayo domestically and sa Gimpo kayo, alam nyo na, kailangan nyo pa pumunta ng domestic terminal. Ano, kamusta ka? Na-stress ako. First time na ma-final call. Oo, nakalagay final call. Tapos grabe nakaka-stress kasi nung sa security check, pinatigil pa kaming dalawa. Sa kanya, yung power bank. Tapos yung akin is yung arm para sa camera. Kasi metal siya. So, ayun. So, sinabi ko nung binuksan yung maleta, sabi ko, for camera. Minsan talaga kailangan nung maranasan yung mga katangahan. Bagay-bagay. Ang ano pa, kasi nang nag-book ako ng Uber, ko,
isa lang ba yung terminal? Yun pala. Wala ka sinabi sa Google Wala Calendar, eh. gano'n, specific, or doon sa ano. Hindi, wala sa boarding pass. Gimpo lang. So, hindi obvious. Unless siguro kung chinek natin yung screen. Feeling ko ano natin. Sayang yun. Ang tagal nung pinantay natin doon. Pagdating sa airport, i-check niyo yung screen kasi lahat naman ng flights for that day lalabas doon. Kung nag-check kami na bakit walang Jeju dito? Bakit puro international to? Ang ironic pa kasi nagpo-post ako ng travel guide video sa TikTok. Forget what I did, what happened to you, baby, all night, and do it for me. It feels like Ayan, we made it to Jeju. Sobrang inaantok kami kasi parang 2 oras lang yung natulog namin. And grabe guys. Parang napagod ako sa mga nangyari kanina. Ang mangyayari ngayon guys is nag-rent kami ng car via Klook. It was around 10,400 pesos for the entire duration of our stay. So we're staying here from June 9 up until the 12th. Yung pinagrenta namin sa Klook is Lotte Rent-A-Car kasi madaming good reviews kaming nakikita. Yung pinili namin na car is Kia K3 and yung insurance na kinuha namin is yung mid na insurance. Pero halos kasama naman lahat ng damages. Ang wala lang is yung kapag nanakaw yung sasakyan. All good naman. I mean, for 3 days na rental, well, 10,400. So, andito kami ngayon sa rental car. So, balik kasi si Lotte Rent-A-Car, meron silang shuttle service going to yung parang office nila or kung saan mo basically ipipick up yung car. Guys, ang kailangan nyo is, syempre yung passport ninyo, yung driver's license ninyo sa Pilipinas, and yung international driver's license ninyo. So, pwede kayo makakuha ng international driver's license sa AAP. Yon lang ang nag-i-issue ng international driver's license sa atin sa Pilipinas. So, yung international driver's license, makakuha nyo to ng 4,000 pesos and mabilis na yung processing, parang 1-day processing lang siya. So, ang normal na pag-pick up doon sa sasakyan is from 10 a.m. talaga and magna 9 o'clock na dito. So, itatry namin kung pwede nang i-pick up and if may additional fee, we will see also. Ang return din naman is 10 a.m. normally, pero maaga din naman kasi yung uwi namin, pabalik ng Seoul. Para mapuntahan nyo yung bus for the shuttle going to the rental car, punta lang kayo sa gate 5 ng airport and dito, tawid kayo. So, may mga signs yung mga rental cars kung ano yung sasakyan ninyong shuttle. Nakita ko na yung sa Lotte. So, nandun siya sa dulo. Papakita din sila dito sa bus. So, sa screen, merong mga tips and instructions for you. Yeah, your passport and driving license. Is Avante. Your time is scheduling. Return date June 10 a.m. Pwede na namin i-claim yung car. Dito ako pumunta sa foreigner counter. Ang kailangan nyo lang ibigay sa kanila is yung international driver's license ninyo and your passport. Doon sa airport sa Jeju, nagbigay sila ng flyer, tapos sinulat nila doon yung reservation number. So, I just presented that. Ito, ang ibibigay nila, explain nila sa inyo kung ano yung plate number, ganyan, saan nyo i-return yung car, kailan nyo i-return yung plate number, and if kailangan nyo ng customer service or emergency hotline, nagbigay din sila ng number dito. Kukunin na natin yung car. Yes, magseselect kayo ng car sa Klook kung anong model yung gusto ninyo, pero that is not guaranteed kasi yung binook namin is Kia K3. Pero ang binigay sa amin is yung Avante. Kailangan lang full tank nyo din siyang i-return dito. So A6, so this is the car.
Ikaw. Hindi, nakaganyan. Na-survive ko ang aking first parking here. Borto ka. Literal ko, nagpapawis na yung kilikili ko kanina. Pero ayun, ang una nating pupuntahan ngayon ay When Life Gives You Tangerines na filming location. So ito ay yung scene kung saan yung writing, yung nagsusulat si Ayu ng poem. Years later, doon naman sila nagbebenta ng kanyang mga paninda, ganun. Ang pangalan nito, well, lahat naman ng filming locations or yung mga pupuntahan natin ay ilalagay ko naman din sa description box. Pero ang pangalan nito is Jejumok. Ang entrance dito ay 1,500 won per person or for adults. So hanapin natin yung exact filming location. Nahanap namin yung exact spot. So, bale, ang gagawin nyo, pagkapasok nyo doon sa may entrance and just go straight dito sa pathway na to. And yung etong parang, ano bang tawag dito? Palace ba? O ano? Room? Office. So, governor's office daw to. Alam namin na ito yon dahil sa screenshot. Doon sa drama, may writing, may Chinese character writing doon sa taas. So, minatch lang namin yon. And this is the one. And guys, nandito naman tayo ngayon sa Dodubong Rainbow Road. So ano lang siya, along the coastal lang talaga. It's almost lunchtime na. Actually, no. It's lunchtime na talaga. Magto 12:30 na dito. Kapag magdadrive kayo dito sa Jeju, so kapag nagna-neighbor kayo, dinadala kayo ni neighbor sa parking lot na malapit doon sa location na pinin nyo. So, good siya doon. And so far, yung mga sinasuggest niya is free parking. Based pa lang ha, sa dalawang pinupuntahan namin. Ano ba tong buhok ko? Grabe naman. If magdadrive din kayo dito, take note nyo yung mga speed limit. If you are using Naver naman sa pag-navigate, may mga warnings na binibigay siya kapag may speed camera, ganyan. Kasi kahit rental car yun, matitikitan kayo doon. And so dito kami guys ang nag-parking. At yung tinuro sa amin. And yun lang yung Rainbow Road. Check my parking you guys. So punta lang kami dito. Ang daming mga souvenir shop dito. So ito, Tanger B. Bukod sa tangerines, of course, or mandarin. Parang specialty nila dito yung peanut. Daming mga treats na peanuts eh. May promo oh. Dalawa, 10,000. So yung mga naman dito, nag-range siya like yung mga snacks. Mga nasa 80 pesos to mga 500, 600 pesos. Meron siyang 50. Ibig sabihin 50 speed limit. Tapos 536 meters pa yung layo ng speed camera. So warningan naman kayo dyan ni Naver kung kailangan nyo ng
ganon. Basta, wala pa kayo doon sa vicinity or sakop ng speeding camera. Pwede pa naman kayong lumagpas ng 50 or kahit more than 30 para sa mga small neighborhoods. Ayan, nag-warning siya. 300 meters daw. Merong speed limit camera. Tapos tinatrack din niya. So, kapag nag-warning na siya na may speeding camera, tapos lumagpas ka dun sa speed limit, tapos mag-a-alarm siya, magpupula, tapos mag-a-alarm. Ganun talaga, nag-rest siya. 3 meters, ayan, nakalagpas na tayo. So, pwede na tayo mag more than 50. Ganun pala yun. Tapos hindi naman nagkakalayo sa Philippines yung rules nila. Medyo tricky lang doon sa mga sign, kung magle-left lang. Basta, general rule is kapag may green na arrow going to your left, pwede ka mag-left turn. Meron lang isang sign na kailangan kang tingnan na parang ang ibig sabihin nun is turn left with caution. Tapos yung mga U-turn slot nila, ano lang siya, sa lines mo lang siya makikita, para siyang broken lines. Tapos tulad lang din sa Philippines, merong parang U-turn na sign. Left tsaka U-turn, parang ganun. Is there like king crab only? How much is that? I think 1.73 times. Yes. Multiplied. Ikaw nga, yun mo. 160. Sorry. 2 곱하기 50, 100, 1000만, 10만. 응? This you close to 2 p.m. brunch, but you this choose it's okay. 감사합니다. 주먹밥, 라면 include. Ang bait ng owner dito. Grabe. Philippines. Ang cute. Nakailang beses na daw sila nakapunta ng Pilipinas. Kinakwento niya na gusto daw niya mag-retire someday sa Philippines. Yeah, but anyway, ang mahal ng crab. Mga nasa 10,000 pesos. I mean, oo, mas mahal pa rin sa Pilipinas, pero parang mamimili na lang kami ng mga ibang bagay sa Korea kesa isang kainan na king crab. Pero yun, ang in-order na lang namin is yung brunch set nila. Hanggang 2 o'clock lang yun. Tapos sabi niya, sa amin daw, sige, okay lang. Yan. Well, kami lang yung tao ngayon. Sila yung may gawa ng cucumber, pickled cucumber. Grabe guys, kahit hindi kami nakakain ng king crab, sulit pa din yung punta namin dito kasi ang sarap nung kinain namin. Bali yung total namin ay 30,000 won. So binigay lang talaga nila ng libre yung ramen tsaka yung rice namin. Grabe, ang bait. Kasi 5,000 won each yung rice and yung ramen. Sobrang nice. Hindi ako makaget over. So, nagkakwento sila ng beses sila nakapunta ng Pilipinas, ganyan. Sa mag-asawa sila yung nakausap namin. Sila yung may-ari. Tapos nag-export sila ng construction material sa
Davao. Ayun. But now the plan is just to go na to the hotel para makapag-check-in kami. 3 p.m. kasi yung check-in namin. So, I'll see you guys in a bit. So, nandito na kami sa hotel namin. This is Ocean 3 Hotel. Nasa Sogwipo area siya. Self-check-in lang siya. May instructions na. Pupunta lang kami sa room namin, which is 302. Ayun, nandun yung susi. Ganyan. Very, siya, malawak yung parking space. So, hindi ako mahihirapan. Ibigyan ko lang kayo guys ng mabilisang room tour. Pagkapasok ninyo, ito na yung CR. Medyo complicated lang yung pag gagamitin mo yung shower for your bidet kasi may divider dito. Dito naman is yung wash area. And the towels are also provided na. And then, ayan, nakikita nyo na yung bed. Meron ditong table and then a little kitchen. May mga plato din naman. And ref na hindi malamig. TV. And then may hangeran din ng clothes. A full mirror. And you know what the best is? Itong view na to. So we got this for 4,300 pesos. We are staying here for 3 nights. Ilalagay ko na lang din yung link ng room na to. We booked this through Agoda. Buti na lang guys. Nagdala ako ng portable bidet. Rechargeable to. Nabili ko to sa Shopee. Lalagay ko na lang din yung link nasa description box. Pero kasi yun nga. Ayan o. Kasi normal sa CRs, sa mga accommodations, ganyan sa Korea is medyo maliit lang talaga. So, kaya mong gawing bidet yung shower. Pero kasi ito, may partition na ganito. Siguro magpapahinga lang kami dito onte. Magcha-charge lang din ng mga kung ano-ano. And then we will be heading out again. Guys, oh my God. Wala din pala. No cooking in the room. Tapos meron din silang mga pants, ganyan. They should have removed that already to avoid the confusion. Grabe guys, kung maririnig nyo lang how peaceful it is here. Talagang rinig nyo yung ibon, rinig nyo yung pool, yung tunog ng pool nito. And with that view, ay ang ganda. Pak na pak ang ating vacation dito sa Jeju. Masarap siya. Yung mandarin nila, hindi ganun kaasim. May tamis, pero hindi yung parang sa atin na sobrang asim niya. Tapos yung coconut niya, nakakaano siya, makaka-balance out niya ng asim na binibigay ng passion fruit dito. Tapos meron pa silang thyme dito sa taas. So, pag inamoy mo siya, ang herby, ang bango ng amoy niya. Kami ay maghahabol na ng sunsets. We will be going to Odelge. 600 meters ahead, turn right. Ganyan yung gusto kong parking. Walang katabi. At all. Sa ano kasi guys, sa Manila, hindi naman talaga ako nagdadrive. Nakakuha lang akong license. Ganyan. Tapos, isang beses lang nag-drive. First time pa sa EDSA. First time sa gabi. Mas pagkatapos, wala na. Kaya,
Yung mga simpleng pagpa-parking, masaya na ako dyan. So very ano talaga dito sa Jeju, very nature. As in, ayo, ang ganda nito. Picture mo yan oh. Yan na kami sa Ole Sogwipo Market. So, maano siya, madami kang makikita dito, may mga bilihan ng souvenirs, syempre meron ding food, meron ding mga seafood, madami yan dito. And if meron naman kayong dalang car, sa tabi lang nito, merong parang car park. Tingnan niyo naman guys, ano na naman nangyari sa akin. Ang dami na naman pinagkukuha. Meron din silang mga magnet dito na 5,000 won. Parang maalat yung amoy ah. Watered squid. Mmm. Ito yung garlic. Parang masyado lang niyang na sobrang sa pagto-torch. Yung binili ko na namin is yung cheese at yung garlic. Hirap ha? Correct.